Sabi ko, habang binabasa ko po yung sulat ni Bishop Ambo, ay nabubuhay yung galit ko kasi taxpayer po tayo. Taxpayer lahat naman halos tayo, tapos ninanakaw lang pala nila. Ninanakaw lang pala ng itinuturing nating pinuno. Kaya galit na galit ako. Kaya tinanong ko, sino po ang katulad ko na nakakaramdam ng galit? Taas ang kamay. Nagtaasan ng kamay. Tapos sabi ko, kasi po, may kasabihan tayo na ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Isang mapagpalang araw mga kapatid, at narinig natin ang ebanghelyo ngayon. At itong isang babae na itinuturing na marumi ay pumasok doon sa silid kung saan nandoon ang ating Panginoong Hesus at umiyak, pinapahira ng buhok ang luha na pumapatak sa mga paa ni Jesus. Halik siya ng halik sa paa ni Jesus. Kasi doon niya naramdaman yung comfort kung saan malaya niyang naipapahayag, malaya siyang nakapagsisi, malaya siyang nailalabas ang kanyang saman, ang bigat sa kanyang loob. At yun ay tinatanggap ng ating Panginoon dahil sa kanyang pagsisisi. Siya ay pinatawad. Yun yung kaligayahan na hindi nababayaran, yung pagpapatawad. Walang galit, puro pagmamahal. Yun yung pagpapatawad na hindi kinakailangan nating saktan ang nagkasala. Pero napakahirap gawin yun. Kailangan lunukin ang lahat ng pride. At hindi basta-basta. Kaya yung isang Pariseo ay sinasabi kung talagang propeta itong taong ito. Makikilala niya ang babaeng ito na ito ay masamang babae. Grabe yung pagiging judgmental ng mga Pariseo. Na kung minsan ay ganun din tayo dito sa kasalukuyang panahon. Naalala ko nga last Sunday ay may encyclical letter ang CBCP na sinulat ni Bishop Ambo. At nung binasa yon sa part ng sharing, faith sharing, binasa yon, so wala na yung faith sharing. Ito ay tungkol doon sa mga ghost projects, mga nakawan, talagang nakakagalit. At lahat tayo, aminin ko, pati ako magagalit sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. At nung matapos yung banal na pagdiriwang, kasi dito po sa amin sa Mindoro, mayroon kaming banal na pagdiriwang kung walang pari. At kaming mga acolyte ay binigyan ng karapatan na ihatid ito sa mga pamayanan. At isa sa pamayanan na akin na paghatiran ay ang Barangay Pag-asa. Ako lang po yung nagdiwang doon at matapos yung faith sharing, dapat na binasa ko lang yung sulat ni Bishop Ambo. Doon sa last part na nung pagdiriwang, hindi talaga ako makapakali. Gusto kong magbigay ng isang mabigat-bigat na reflection na gigising sa lahat. Sabi ko, habang binabasa ko po yung sulat ni Bishop Ambo, ay nabubuhay yung galit ko kasi taxpayer po tayo. Taxpayer lahat naman halos tayo, tapos ninanakaw lang pala nila. Ninanakaw lang pala ng itinuturing nating pinuno. Sila yung ibinoto ng mas marami, tapos nanakawan lang tayong mga maliliit. Hindi natin, sa totoong buhay, nun lang ako nakakita ng ganung karaming pera na nakakamada. Kaya galit na galit ako. Kaya tinanong ko, sino po ang katulad ko na nakakaramdam ng galit? Taas ang kamay. Nagtaasan ng kamay. Tapos sabi ko, kasi po, may kasabihan tayo na ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw, nagbabaan agad ng kamay. So ganun tayo, para tayo mga Pariseo. Nagagalit tayo, ginajudge natin yung ibang tao. Totoo naman talagang dapat magalit. Hindi ko sinisisi yun. Pero bakit ako nagagalit? Kasi magnanakaw din ako. Bakit ka nagagalit? Kasi magnanakaw ka rin. Ano yung mga ninanakaw ko? Ano yung mga ninanakaw mo? Nandun ako nagse-celebrate ng banal na pagdiriwang. Ang naiisip ko, kumain na kaya yung mga alaga kong hayop? Tumuka na kaya yung mga manok ko? Di ba? Nagse-celebrate akong ganun. Tanghali na, hindi pa na kumakain yung mga manok ko. Di ba? Ninanakaw ko yung oras na dapat ay para sa Panginoon. Sino magsasabing hindi ako magnanakaw? So, ikaw rin na nanonood, ang nasa isip mo, yung mga labahin mo sa bahay. Di ba? Sumisimba ka, pero ang nasa isip mo, kamusta na kaya yung labahin ko?
O maglalaba pa ako, ang tagal naman ng sulat na ito ni Bishop Ambo. Ang tagal binasa. O, ang tagal naman pagsi-celebrate na to. Dapat matapos na, makaluto na ako, yung asawa ko hindi pa kumakain. Aminin natin, magnanakaw tayo. Ninanakaw natin ang oras na para sa Panginoon. Alam natin, binigyan na tayo ng Panginoon ng 7 araw. Ang kanyang request, 1 araw lang. 1 araw lang, yung buong araw na yun para sa Panginoon. Pero anong ginagawa natin? 1 oras lang ang ibinibigay natin. Ang ilan ay binigay na natin sa trabaho lahat. Yung 6, lahat pinagtrabaho na natin. Yung 1 araw na natitirang linggo, pinagtrabaho pa natin. At ang pinakamasakit, yung 1 oras na hinihingi ng simbahan, dinadaan pa rin natin sa trabaho. Kinakalimutan natin ang oras para sa Panginoon. Ngayon, umamin ka, magnanakaw ka rin, di ba? Kaya galit tayo sa kapwa magnanakaw. Mga kapatid, magbayad puri po tayo. Maglingkod tayo sa Panginoon ng buong puso. Yung oras para sa Panginoon, ibigay natin ng para sa Panginoon. Walang ibang iniisip para sa Panginoon. Katulad nung maruming babae, lumuha tayo sa Panginoon. Buong puso, buong kagalakan, buong kalayaan, malaya tayo ng mga Kristiyano. Amen.